Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Shoutout din kay Emeline Benolirao, Gay Sumodyo, Lucky Kids Game Farm, Nelson M. Plio, Val Dayot, at Sikan Engineer, Emmanuel Almarza. Una po sa lahat, para sa mga OFW sa buong mundo, sa mga silent listeners, sa mga laging nagkomento sa ating mga video, sa mga laging sumusuporta, at sa lahat ng mga mahilig sa kwentong kababalaghan, maraming salamat sa inyo. Dahil kung wala kayo, ay wala din kaming mga writers and narrators. Ang akin po lamang ay makapagbigay aliw sa inyo, lalo na sa mga OFW na nangungulila sa pamilya. Maibsan man lamang ang ating mga kalungkutan. Ako po'y humihingi ng pasensya sa inyo na minsan matagal akong maka-upload ng bagong kwento dahil kasalukuyan po akong nasa barko. Katulad po nung mga nakaraang araw ay wala kaming internet. Napakahirap po. Pero hito na naman ako. Kahit papaano ay nakahanap ng paraan para maka-upload ng bagong kwento. Umpisahan na natin ang kwentong ito. Ito po ay kwento ng kaibigan ng kasamahan ko dito sa barko. Nangyari ito sa kanilang probinsya, sa probinsya ng Antique. Hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar para na rin maprotektahan sa mga taong ayaw maniwala sa mga kababalaghang pangyayari. Kayo na po ang bahala, kaibigan, kung paniwalaan ninyo ang kwentong ito o hindi. Nakatira ang pamilya ni Lino sa lugar na kung tawagin ay squatter. Sobrang hirap ng kanilang pamumuhay. Bata pa lamang ito ay naulila na sa kanyang mga magulang. Nasawi ang mga ito nang pirsahang kinuha ng may-ari ng lupa, ang lupang kinatatayuan ng kanilang parumparo. Lumaban kasi ito sa mga taong gustong gibain ang kanilang tinitirhan. Kaya't nabaril ni Don Julio ang mga magulang ni Lino. Itong si Don Julio ang may-ari ng nasabing lupain at siya ang pinakamayaman sa kanilang lugar. Hawak nito ang mga bayarang politiko at alagad ng batas. Kaya't walang makapalag sa kanyang kagustuhan. Magmula noon ay doon na lamang sa lansangan nagpalaboy-laboy itong si Lino. Minsan may makain, minsan ay tinitiis na lamang niya ang gutom. Ganon pa man, ay hindi siya nawala ng pag-asa na umasinso sa buhay at makapaghiganti sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Doon sa paradahan ng habal-habal laging tumatambay itong si Lino, humihingi ng pera at pagkain sa mga pasahero. Nahihiya man ito, ngunit wala siyang magawa dahil hindi man lamang siya nakapag-aral. Nang magsasampung taon na itong si Lino, ay nakahanap siya ng trabaho. Tagahugas ng plato sa isang karinderya na malapit sa paradahan. Mabuti na lamang at mabait ang kanyang amo at pinayagan siyang makapag-aral pagkatapos ng kanyang trabaho sa gabi. Nang dahil sa kalagayan ni Lino, ay lagi siyang kinukutya ng kanyang mga kaklase sa kanilang paaralan. Ngunit binaliwala niya ito dahil kahit papaano ay may pangarap din ito sa kanyang buhay. Gusto niyang makapagtapos ng pag-aaral. Lumipas ang maraming taon ay natapos din ni Lino ang elementarya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang mga amo, kaya't natigil ito sa kanyang pag-aaral.
Doon muling tumambay si Lino sa paradahan ng habal-habal. Ngunit sa panahong iyon, ay siya ang tagatawag ng mga pasahero ng gustong sumakay. Araw ng linggo, may nakita siyang mga pasahirong nagdadala ng mga manok panabong. Dahil may magaganap na tupada sa kabilang nayon, pinapanood lamang niya ito dahil wala siyang hilig sa sabong. Nang dumating na ang hapon, ay nagsiuwian na ang mga mananabong. Nakita ni Lino ang bitbit nilang mga bihag na manok at ang iba ay inabutan pa siya ng pera. Doon na rin sa paradahan siya natutulog. May maliit kasi na kubo doon sa gilid na ginawang tambayan ng mga driver ng habal-habal. Kaya't pagsapit ng gabi ay ginawa niya itong tulugan. Habang siya ay nakahiga, ay napaisip itong si Lino sa isang matandang nag-abot sa kanya ng pera. Malaki siguro ang kikitain ng sabong. Subukan ko kayang kausapin ang matandang iyon. Gusto ko sanang sumama sa kanila. Kaya lang, wala akong tirang pamusta. Wika ni Lino sa kanyang sarili. Nang muling sumapit ang linggo, ay muli niyang nakita ang matandang sabungero na may kalong-kalong na manok doon sa gilid ng kalsada. Kaya tinawag niya ito. Manong, babalik ka ba sa sabungan? Gusto ko sanang sumama sa'yo para maranasan kong makakita ng totoong sabong. Abay, oo, iho. Hinihintay ko lang ang isa kong kasama. Hindi pa kasi dumating eh. Tamang-tama, iho. Dalawa kasi ang ilaban namin ngayon. At kailangan ko ng tagabitbit ng isa kong manok. Tugon ng matanda sa sinabi ni Lino. Nang dumating ang kasamahan ng matanda, ay kaagad silang sumakay ng habal-habal. Kasama na ang batang si Lino. Medyo malayo pa lamang ang sinasakyan nilang motor, ay dinig na ni Lino ang sobrang ingay. Nakaramdam ng kaba ito dahil una niyang masaksihan at makapanood ng sabong. Hindi nagtagal ay narating na nila ang sabungan. Namangha itong si Lino sa daming tao. May mga nakita din siyang nagtitinda ng mga pagkain sa tabi at meron ding mga nag-iinuman. Dahil hindi pa marunong magdala ng manok panabong itong si Lino, ay tinuruan siya ng matanda kung paano ito bitbitin. Kaya't binigay sa kanya ang manok ugis upang tuluyan nang makapasok sa loob ng sabungan. At nang makapasok na ang mga ito, ay nagulat itong si Lino nang biglang nagsigawan ng mga tao. May sultada na naman palang naganap. Nung una ay parang gustong lumabas ni Lino dahil sa sobrang ingay ng mga tao. Ngunit nang makita niya ang manok na naglalaban, ay nagustuhan niya ito kaagad. Nang ilaban na ng matanda ang ugis nilang manok na bitbit ni Lino, ay laking tuwa nito nang makitang nanalo ang kanilang manok. Hindi na naisabong ang isa pa nilang manok dahil biglang nagkagulo sa labas ng sabungan. May mga pulis palang dumating. Pinatigil ang sabong dahil wala pala itong permiso sa alkalde ng lungsod. Mabuti at ipinag-utos lamang na itigil ang sabong at hindi na ipinahuli ang mga taong nandoon. Pasensya ka na, iho. Hindi ako nakapagpakilala sa iyo. Ako nga pala si Tatang Tiago. At ang kasama ko ay ang kapatid kong si Ruben. Salamat at nakarating na tayo sa paradahan ng habal-habal. Hirap pa na bang sumakay ngayon? Lino pala ang pangalan mo, ano? Sige, iho. At kami ay uuwi na. Magtatakip silim na pala. Malayo pa ang lalakarin namin. Nasa 4 na kilometro ito. Alam mo naman, iho, matatanda na kami.
Magkita na lang tayo balang araw. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin. Ito nga pala, may konti tayong napanalunan. Sige na, tanggapin mo na ang perang ito. At kami ay gagayak na pauwi sa bundok. Tumango na lamang si Lino na may panghihinayang na hindi na isabong ang isa nilang manok. Sayang, hindi na isabong ang isang manok ni Tatang Tiago. Hindi bale, sasamo na lang ako sa kanila. Sakaling pupunta sila ulit doon sa sabungan. Wika ni Lino sa kanyang sarili. Isang araw, biglang lumakas ang ulan at hangin. May bagyo pa lang dumating. Nasira ang kubo na kanyang tinutulugan. Pati mga habal-habal ay apektado sa bagyong iyon. Hindi makadbiyahe ang mga ito dahil nasira din ang mga daan. Kaya walang mapagkapirahan itong si Lino at wala din siyang matulugan. Muntik pa itong maanod sa malakas na baha galing sa bundok. Nang biglang narinig ni Lino ang isang pamilyar na busis. At nang iangat niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang matandang si Tatay Tiago. Napasugod ako dito, iho. Dahil nag-alala ako sa kalagayan mo. Mabuti at walang masamang nangyari sa'yo. Sana bukas ang palengke ngayon at bibili tayo ng mga damit mo. Sumama ka na lang sa akin sa bundok. Doon ka na muna titira. Baka mapaano ka pa dito sa patag. Marami pong salamat sa kabaitan mo, Tatang Tiago. Huwag kang mag-alala. Magpakabait po ako. Tugon naman ni Lino sa sinabi ni Tatang Tiago. Nang makabili ng mga ilang gamit sina Lino at Tatang Tiago, ay kaagad na umakyat ng bundok ang dalawa. May mga ilang kabahayan silang nadaanan na nasira din ng bagyo. Napaisip tuloy itong si Lino na baka nasira din ang bahay ni Tatang Tiago. Subalit nang marating nila ang lugar na kinatirikan ng bahay ni Tatang Tiago, ay nagulat itong si Lino na malaki pala at simentado ang bahay ni Tatang Tiago, kaya't hindi ito apektado sa nakaraang bagyo. Halika dito, Elena. Ito nga pala si Lino, ang sinasabi ko sa'yo. Dito na siya titira sa atin. Total tayo na lang dalawa ang naiwan sa bahay na ito. Nag-asawa na ang nag-iisa nating anak na si Pedro. Tiyak na makakatulong sa atin itong si Lino. Isang ngiting may galak ang ganti ni Nanay Elena, ang asawa ni Tatang Tiago, sa mga sinabi nito. Nang ilibot ni Lino ang kanyang mga mata, doon sa paligid, ay nakita niya ang malaking palayan at sagingan. Doon naman sa unahan, ay may nakita siyang mga kabahayan. Tiyak ng isa sa bahay na iyon, ay kay Manong Ruben, ang kapatid ni Tatang Tiago. Nang araw ding iyon, ay inilibot ni Tatang Tiago si Lino sa kanilang lugar at ipinakilala din siya sa kanilang mga kapitbahay. Mula noon, ay sa bundok na ng baryo Calamansi nakatira si Lino. Katuwang siya ni Tatang Tiago sa kanilang bukirin. Siya din ang nag-aalaga ng mga manok panabong nito. Hanga ang mag-asawa sa kasipagan at kabaitan ni Lino, hanggang sa pinapaaral ito ni Tatang Tiago sa high school. Sobrang tuwa ang nararamdaman ni Lino dahil matutupad na din niya ang kanyang mga pangarap. Sumasama din si Lino kay Tatang Tiago sa mga lakad nito sa sabungan tuwing araw ng linggo. Parang tunay na anak ang turing ng mag-asawa kay Lino. Lumipas ang ilang taon, ay dumating na ang araw ng kanyang pagtatapos. Hindi nakapunta si Tatang Tiago dahil may sakit ito. Kaya't si Nanay Elena na lamang ang nagsabit ng kanyang mga medalyang nakuha.
Nang matapos ang seremonyas ng pagtatapos ni Lino sa high school, ay kaagad silang umuwi ni Nanay Elena. Ngunit nagulat na lamang ang dalawa nang makitang maraming tao sa kanilang bahay. Kinabahan si Lino, kaya't pinaspasan niya ang paglalakad. At nang marating niya ang bahay, ay biglang tumulo ang kanyang mga luha nang makitang binawian na ng buhay ang pangalawa niyang ama na si Tatang Tiago. Nang mailibing na ito, ay si Lino na ang nangangasiwa sa lahat, pati ang mga panabong ni Tatang Tiago. Kaya't inihabili na lamang kay Lino ang lahat. Matanda na din si Nanay Elena. Isang umaga, habang nagpapatoka itong si Lino sa mga manok panabong, ay napansin niya ang manok ugis na kakaiba sa lahat. Iba ang tindig nito at napakakintab ng mga balahibo. Ngayon lamang ito napansin ni Lino. Pinagmasdan niya itong mabuti. Napaisip itong si Lino, pwede niya itong ikondisyon para ilaban ng sabong. Nang sumapit ang gabi, habang si Lino ay natutulog, ay narinig niya ang busis matanda na parang tinatawag siya nito. Bumangon ka, Lino, at puntahan mo ang tanim mong saging tindok. Malapit na ang hating gabi. Ngayon ang pagbuswak ng puso nito. May mahuhulog na isang bagay galing sa puso ng saging na iyon, kasabay ng pagbuswak nito. Subalit, talunin mo muna ang inkantong tagabantay nito bago tuluyang mapasa iyo ang bagay na iyon. Magmadali ka at wala ng oras. Napabalikwas itong si Lino sa higaan at nagmadaling sinunod ang utos ng busis. Nang marating ni Lino ang puno ng saging tindok, ay nagulat ito nang makitang nauna na sa kanya ang manok niyang ugis na parang hinihintay siya nito. Lalo pa itong nagulat nang makita ang pagbuswak ng puso ng saging tindok. Kaya't nagmadali itong lumapit sa puno ng saging upang abangan ang pagkahulog ng isang bagay katulad sa sinabi ng busis. Tamang pagpatak ng 12:00 ng gabi, ay nahulog ang isang maliit na butil na sumisilaw. Kaagad itong sinalaw ni Lino at inilagay sa kanyang bulsa. At nang tingnan ni Lino ang kanyang manok panabong na ugis, ay sumisilaw din ang mga balahibo nito. Nang biglang narinig niya ang mga yapak na paparating na nanggaling sa kanyang likuran, at nang kanya itong lingunin, ay nakita niya ang malahiganting nilalang. Nagpangbuno ang dalawa, subalit sobrang malakas ang nilalang na iyon, at ibinalibag lamang itong si Lino papunta sa mga puno ng saging. Bumangon itong si Lino at muling hinarap ang kalaban. Subalit muli siyang ibinalibag nito. Natumba si Lino at bumagsak na naman sa mga puno ng saging. Subalit nang akma siyang bumangon, ay nakita niyang nag-iba ang anyo ng manok niyang ugis. Nagliliyab ang mga balahibo nito at sumugod sa kalabang engkanto. Nagmadali ding bumangon itong si Lino para tulungan ang manok niyang ugis. Napatumba ni Lino at manok ugis ang kalaban nilang engkanto. Bigla itong tumakbo upang sumuot sa mga puno ng saging at hindi na nila ito nakita. Binitbit ni Lino ang manok ugis at umuwi na ang dalawa sa kanilang bahay. Kinabukasan ay nagising na lamang itong si Lino sa tawag ni Nanay Elena. May bisita si Lino, ang kapatid ni Tatang Tiago na si Manong Ruben. Pasensya ka na, Lino, at naabala kita. Bukas ay may magaganap na sabong sa kabilang baryo. At kung wala ka namang ginagawa, ay sumama ka na lang sa akin. Magdala ka ng manok mong panabong.
Maraming dumadayo sa lugar na iyon. Tsaka mapapalaban ang dala mong manok. Wika ni Manong Ruben kay Lino. Tumango lamang itong si Lino sa mga sinasabi ni Manong Ruben sa kanya. Nang sumapit ang kinabukasan, araw iyon ng linggo, pagkatapos magpaalam ni Lino kay Nanay Elena, ay umalis na sila ni Manong Ruben papunta sa Baryo Langka kung saan gaganapin ang sabong. Umabot din ng 1 oras ang kanilang paglalakad bago nila narating ang nasabing lugar. Tama ka nga, Manong Ruben. Maraming mananabong ang dumadayo dito. Tiyak na mapapalaban tayo mamaya. Oo, Lino. Pero mamaya konti, mas dadami pa ang mga darating na mga mananabong. Mag-antay lang tayo dito, Lino. Hindi pa naman nag-umpisa ang mga sultada. Baka sakaling may maghamon sa atin. Tugon naman ni Manong Ruben sa sinabi ni Lino. At di kalaunan ay may isang lalaking paparating sa kanilang kinaroroonan. Kanina pa ba kayo dito, Ruben? Hindi tayo mag-aksaya ng oras. Tara na, at ilaban mo ang manok ugis na bitbit ng kasama mong bata. Tayo na lang muna ang maglaban-laban. Dala ko ang aking manok na pula. Maghanda kayo. Hindi pa ito natatalo, Ruben. At nang marinig ito ni Lino, ay kagad itong pumayag sa sinabi ng lalaki. Nauna nang pumasok sina Lino at Ruben sa loob ng ruweda upang umpisahan na ang laban. Di kalaunan ay sumunod ang lalaki, dala ang manok niyang pula. Bago mag-umpisa ang laban, ay lihim na ikinabit ni Lino ang mutya ng saging tindok sa binti ng ugis niyang manok. At nang pumasok na sa ruweda ang koyme, ay tinawag na ang magkabilang panig upang umpisahan na ang laban. Nagsimulang magsigawan ng mga tao. Maraming pumanig sa manok pula ng kalaban dahil alam ng mga ito na hindi pa ito natatalo. Si Manong Ruben ang bibitaw sa manok ni Lino. At nang mabitawan na ang mga manok, ay kaagad itong nagsalpukan. Mabilis na umatake ang manok pulang kalaban. Ngunit ito'y napaatras nang tamaan sa dibdib. Sadsad ang manok pula ng lalaki. Ang manok ugis na naman ni Lino ang gumanti ng atake. Ang maingay na sigawan ng mga tao ay napalitan ng sobrang katahimikan. Pati sina Lino at Ruben ay natahimik. At ang may-ari ng kalabang manok ay parang kandilang nakatayo na lamang na hindi gumagalaw. Hindi makapaniwala ito sa kanyang nasaksihan. Nagulat ang lahat ng mga manunood sa ginawa ng manok ugis ni Lino. Nakita nila ito kung paano napugot ang ulo ng manok pula, pati ang bituka nito ay nagkalat sa lupa. Simbangis ng tigre ang manok ugis ni Lino na inatake ang kalaban. Panalo ang manok ugis ni Lino sa unang laban nito. Lumabas ng ruweda sina Lino at Ruben na nagtitinginan ang mga tao sa kanila. Hindi pa rin makapaniwala sa kanilang nakita. Habang papauwi ang dalawa, ay nagsalita itong si Manong Ruben. Anong klase ang manok mo, Lino? Hindi ito pangkaraniwan. Parang sinapian ng dyablo sa sobrang bangis. Ni hindi man lamang nakapurma ang kalaban. Tiyak na matatakot na ang mga sabongirong kalabanin ang manok mo sa lugar na ito. Ngumiti lamang ng bahagya itong si Lino nang marinig ang mga sinabi ni Manong Ruben. Dahil alam ni Lino ang dahilan kung bakit naging mabangis ang kanyang manok ugis. Kinabukasan ay naging usap-usapan sa kanilang lugar at sa mga karatig baryo ang kababalaghang pangyayari sa sabungan ng Baryo Langka. Mag-uumpisa na ang aking paglalakbay sa mga sabungan ng buong kanayunan upang ako'y makalikom ng sapat na pera para ituloy ko ang aking pag-aaral sa kolehiyo.
Maraming salamat sa mga kumukop sa akin. Kina Tatang Tiago at Nanay Elena. Dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Mga kaibigan, mag-uumpisa na ang paglalakbay ni Lino sa mga sabungan. Tiyak na mapapasabak ito sa mga antingero at may mga mutya na kalaban. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa ating kwento. Tunghayan ang ikalawang kabanata ng kwentong ito. Ito po ang inyong lingkod.